Kamakailan ay mayroon pong nag-viral na video ng isang mechanic na ipinapakita niya yung loob ng isang makina na para bang binuhusan ng honey. At naging cause daw ito para masira yung makina. Ayon po sa mekanikong ito, gumamit ng full synthetic oil yung customer niya at yun daw ang dahilan kung bakit nagkaganon yung loob ng makina. Ito, history nito mga boss ha, sabihin ko sa inyo. Bago ko ito naging customer, ang ginagamit nito, fully synthetic oil. Ayan, kita nyo yan mga boss. Nagbi-build up yan. Mahirap i-explain, pero PM kayo sa akin, voice message ko, papaliwanag ko sa inyo. Marami pong nag-send sa akin ng video na ito at nagtatanong kung totoo daw ba yun or posible bang mangyari yun kapag gagamit ka ng full synthetic oil. Ang una pong sagot ko dyan ay mahirap po itong paniwalaan. Kasi personal po akong nakagamit ng full synthetic oils noon sa kotse ko na Mazda Speed at saka sa Nissan Terrano ng nanay ko. At ilang taon na ganyan po ang ginagamit ko. Pero wala pa po akong na-experience na katulad yan na parang nilagyan ng varnish yung loob ng makina. Actually, maganda nga po talaga ang performance ng full synthetic oils kung ikukumpara sa regular oils. Ang problema, malaki ang difference ng price nila. Kaya nga po ngayon ay hindi na ako gumagamit na rin ng full synthetic oils dahil sa presyo, pero hindi po dahil sa nakakasira ito ng makina. Ang isa po sa dahilan kung bakit hirap ako na paniwalaan yan ay dahil sa mismong yung mga car companies, full synthetic oils ang nire-recommend nila sa mga customers nila. Actually, 70% na mga naibentang mga kotse mula noong 2019 ay full synthetic or semi-synthetic na ang nakalagay na oils doon sa makina. At alam naman po natin, yung mga kasa, nagbibigay po yan ng 3 years warranty doon sa mga sasakyang ibinebenta nila. So kung alam nila na makakasira yung full synthetic oil sa makina, ay hindi na nila yung gagamitin doon sa mga ilalabas nilang brand new cars. Kasi sila din po yung mapapatrouble kung matutulad dito sa video na pinakita ko sa inyo, sakaling ganyan na mangyari sa mga customers nila. Doon po sa mga hindi nakakaalam, ang synthetic oil po kasi ay artificially made na lubricant. Gawa po yan ng mga experts sa oil. At ang pagkakagawa po dito ay in a molecular level. Ang ibig sabihin po niyan ay inaral nila yan hanggang sa pinakamaliit na molecules nito. Actually, ang isang patak ng synthetic oil ay may millions of molecules na halos magkakaparehas ang size at structure. Samantala, ang regular oil naman, kapag sinilip nyo ang isang patak niyan under a microscope, millions of molecules din, kaya nga lang magkakaiba yung size ng molecules nito, magkakaiba din ng structure. Kaya ang synthetic oil ay mas refined ng ilang doble kaysa sa regular oil. Pero guys, syempre, hindi pare-parehas ang quality ng synthetic oil. Depende po sa manufacturer. May kanya-kanya po silang paraan at formula. Ilang associations na mga experts sa oil ang nag-conduct ng studies at saka nagpapatunay ng superiority ng synthetic oil. Katulad ng American Automotive Associations or AAA na gumagamit ng high-end laboratory ng American Society for Testing and Materials or ASTM. At sa studies nila na pinagkukumpara nila yung performance ng synthetic at saka ng regular oil pagdating sa stability, deposit formation, volatility, cold compatibility, at oxidation resistance. Sa lahat po ng criteria na yan ay na-outperform ang 47% ng synthetic oil ang regular engine oil. Dito nila nakita na mas madaling mag-degrade ang regular oil at mas madaling mawala ang efficacy nito kapag na-expose ito sa mga harmful elements katulad ng combustion byproduct or yung hot gas na napoproduce ng isang makina once na sinunog nito yung fuel. Ganon din kapag nahalo ang fuel sa langis, katulad ng kapag halimbawa nasira ang injector ng makina nyo. Water contamination na nangyayari naman kung halimbawa singaw na ang cylinder head gasket o kaya naman nag-leak ang oil cooler, nahahalo paunti-unti yung coolant doon sa langis. At ganoon din kapag humahalo yung microscopic metal na paunti-unting nakakayod doon sa makina natin. So yan po mga binanggit ko ay kuminsan nangyayari sa isang makina habang ito ay ginagamit nyo or habang kayo bumabiyahe.
bigla na lang nagkaroon ng leak ang oil cooler, or natuyuan kayo ng coolant, nag-overheat, sumingaw ang cylinder head gasket. Kapag synthetic oil ang gamit nyo, ay mas napoprotektahan nito yung makina. Kahit paunti-unti siya nahahaluan ng coolant, or ng microscopic metal particles, or ng fuel. Kaya nga sa mga karera, yung mga race teams, hindi sila gumagamit ng ordinary na langis. Ang ginagamit talaga nila, full synthetic. Kasi yung mga race car drivers, grabing gumamit ng makina yan. Dinamaximize ng driver yung kakayanan ng makina. Kaya hindi po dyan po pwede yung mga langis na putyo-putyo lang. Kaya dun po sa video na pinakita ko sa inyo kanina, ay nahihirapan po akong maniwala na ganyan ang mangyayari sa isang makina kapag full synthetic oil ang ginamit mo. Hindi naman po sa ginajudge ko yung mekaniko na gumawa ng video na to. Kasi maaari naman na hindi lang kompleto sa details yung video niya. Kaya nga sabi niya, i-PM na lang siya. Baka doon niya lang sasabihin yung details. Mahirap pong tukuyin kung ano talaga yung naging source ng problem ng customer nitong mekaniko na ito. Kasi hindi naman po natin alam kung ano yung background ng sasakyan. Kung yan po ba ay may underlying na problema bago dalhin sa kanya, katulad ng singaw na cylinder head gasket, nagli-leak ang fuel injector. Halimbawa, full synthetic nga ang gamit mo, pero kung mag-change oil ka naman, napakalayo ng interval. Kahit po yan full synthetic oil, kung matagal bago nyo palitan, madidegrade din po yan eventually. Hindi rin natin alam, baka mamaya itong makina na ipinakita nung gumawa ng video ay gumamit ng kung anong additives na nabibili online na hindi naman registered or hindi naman certified, kaya nung ihalo dun sa full synthetic oil ay nakasama. So kung isa po kayo sa mga nakapanood ng video na ito, pagkatapos gumagamit kayo ng synthetic oil at bigla kayong nag-worry baka mangyari sa makina nyo yan, ay huwag kayong mag-alala. As long as maayos yung makina nyo, hindi singaw ang cylinder head gasket, walang leak ang mga fuel injector, hindi nyo hinahaluan ng kung ano-anong additives ang makina nyo, hindi po mangyayari sa makina nyo yan. Lalo na kung gumagamit kayo ng viscosity na recommend ng manual. Tapos ang pag-change oil nyo ay may regular intervals. At kung bibili kayo ng langis, piliin nyo na yung mga brand na matagal na sa market. Doon na kayo lumagay sa sigurado. Kasi guys, yung mga langis na matagal na sa market, katulad ng Shell, Petron, Caltex, Pennzoil, Mobil 1, yung mga engine oil companies na yan ay gumagastos ng millions yan para sa research and development nila. Nag-i-sponsor at sumasali yan sa mga karera para ipakita nila yung husay ng langis nila. Total, bibili rin lang naman kayo, bumili na kayo nung sigurado. So guys, I hope na na-enjoy nyo itong konting kwentuhan natin. Huwag nyo po sanang kakalimutan mag-like, mag-share. Doon po sa mga hindi pa nagsusubscribe, pakipindot nyo na po yung subscribe button, pati na yung notification bell. Muli, ito si Kuya Mikmik na nagsasabing, palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!